I'm DJ Magpayo on the mix. Pag-uusapan natin pagpapahalaga sa ekonomiya o gerang wawasak ng sanlibutan. Gerang wawasak ng sanlibutan. Patungo na tayo sa katotohanan. Ngunit sa isang salita ng Diyos, maaaring mabago ang lahat. Kung tayo may pananampalataya at nagkakaisa patungo sa kapayapaan. Kung ang langis ay pinagdamot, kaguluhan at gera ang mangyayari. Ngunit ang langis ginamit sa maling hadikain. Ito'y na-distribute sa mga pangit ang hadikain kung hindi pagte-terror attack sa mga bansa. Kapahamakan ng ekonomiya. Ika nga, bumabagsak ang bansa at nagkakaroon ng inflation ang bawat bansa dahil sa kaguluhan at pagteterorista. Sinisira nila ang likas na bawat bansa, yaman, tao, o ang mga bagay na nasa bansa na ikauunlad ng kanilang mga negosyo dapat. Pati mga negosyo, sinisira ang mga ito dahil sa mga banta ng gera. Sana lahat ng mga bansa, mga leader, makinig kayo upang magkaroon kayo ng kaalaman, wisdom, na dapat lagi niyong tinatahak ang matuwid na landas ng buhay at hindi pagpapabaya sa buhay. Ngayon, kung ginamit sa tama at wasto ang ekonomiya, kaunlaran. Kung ang langis ginamit sa tama ay may pag-unlad ang mga bansa. Ginamit ito upang makabuo at umayos ang kanilang mga negosyo, pamumuhay, at kabuhayan. Ito'y magkakaroon ng dakilang kaligtasan. Kaligtasan sa kagutuman, kaligtasan sa negosyo, at kalikasan. Ibig sabihin, umaangat na ang charter ng inyong mga bansa. Kaya kung may biyaya kayo ng Diyos, ipamahagi nyo upang hindi bawiin ng Diyos na si Jesus. Siya ang totoong may ang bawat pagtuturo ay pagtutuwid upang makamta natin ang mataas na impluwensya ng Diyos. Binibigyan tayo ng wasto, ng tamang pag-iisip at pagkaroon ng wisdom. Dahil ang kaunlaran ng ekonomiya at bansa at ng isang tao, ito'y biyaya ng Diyos upang magkaroon ng malinaw at sapat na paggagamit ng mga bagay na tama sa ating buhay. Kung di natin ginagamit ang sitwasyon at karangalan ng Diyos, tiyak yan, kapakanan ng nakakarami ang maiipit dito. Kung may Diyos tayong kinikilala tulad ng Panginoong Hesus, kaligtasan ng buhay at ng kalikasan at ekonomiya. May mga bagay na dapat nating maintindihan sa mundong ito. Panunuyan lang tayo dito. Dadaan lang tayo
sa landas ng buhay na 'to. Pero ang totoong tatahakin natin ang kaharian ng Diyos. Kung sakaling tayo'y makamtan natin ang karunungan na binigay ng Diyos noon pa man. Tila'y ilan lang ang tumatahak sa daan na matuwid, ay napapahamak ang mga iba dahil sa maling hadikain at di na rin sila matuwid ng tunay na Diyos. Nagkaroon lang sila ng kapangyarihan, binigay sa kanila ang lahat ng luho at kalikasan, tiyak kapahamakan. Wala nang landas na tinatahak, kundi katwiran na lang nila ang nais. Paano ang nasasakupan at ekonomiya at kalikasan kung ito'y sinisira na ng mga prinsipyo nyo? Maling pagtahak, hindi kaunlaran, kundi papunta na sa kawalan. Kaya dapat natin mapagtanto ang kabutihan ng Diyos ay wisdom na dapat nating malaman patungo sa kaunlaran ng ekonomiya, kaunlaran ng kalikasan, kaunlaran ng bawat individual. Hindi pagdadamot, kundi pagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Amen. Si Jesus, ang pagtahak ay mahigpit man, mahirap, pero nakamtan. Tayo pa kayang tao? Kalayaan ng bawat isa sa maayos at masusing kaunlaran. Amen.